Anong ginagawa mo dito? Kuya, buti dumating ka. Nahanapan kita ng trabaho. Doon sa karinderyang pinapasukan ko, may suki kami mga pahinante ng truck. Baka interesado ka. Nag-aangkat sila ng gulay galing sa mga probinsya. Ano? Alam mo ba kung gaano kahirap yung trabaho yun? Eh, mas mabuti pa sa yung mga barkada ko eh. Tinatrato kung paanong pamilya. Kuya, wag ka naman magsalita ng ganyan. Hinanapan lang kita ng trabaho at dami mo nang sinabi. Eh, binabuisit mo ako eh. Kinokontrol mo yung buhay ko. Kuya, tayo na lang yung natitirang magkapamilya. Alam ko nagkagulo tayo nun, pero kalimutan na sana natin yung nangyari. May pasalubong ako sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Sige na. Umalis ka na. Alis! Eh, kuya, tayo na lang kasi natitirang magkadugo eh. Wala na ako ibang matatakbuhan. Makikiusap sana ako kung pwede akong tumira dito. Pansamantala lang naman. Nasaan na yung magaling mong anak? Ha? Bakit hindi ka sa kanya humingi ng tulong? Nawawala kasi si Elias eh. Nagkaroon kami ng dagok at trahedya sa buhay na wala lahat. Kaya nga wala na ako ibang malalapitan. Mabuti naman, nabalian ka ng pakpak para mabawasan yung yabang mo. Tandaan mo, Alma, bahay ko to. Akin to. Matagal na panahon ako nakatira dito. Ako ang may-ari. Kaya ako pa rin ang magdidesisyon kung sino ang patitirahin ko dito o sino ang hindi. Hindi ka titira dito. Sige. Umalis ka na. Alis na. Umalis na lang po tayo. Maghanap na lang po tayo ng ibang matitira. Saan naman tayo pupunta? Wala naman tayong pera. Sapat lang yung pagkain na dala natin. Ayoko naman kayo matulog sa kalsada. Ang babata niyo pa. Responsibilidad ko kayo. Jojo, may palamunin pang kasama tong kapatid mo, ha? Huwag kang pumayag na dito tumira yan. Kuya, hindi kami magiging pabigat. Magtatrabaho ko para sa pagkain namin. At saka, may karapatan din naman ako sa bahay na to eh. Kaya nakikiusap ako, sana pagbigyan mo naman ako. Sisiguruhin ko sa iyo na hindi mo pagsisisihan ang binigay kong posisyon sa iyo. Bilang pinuno ng kapulisan sa buong Pilipinas, gagantimpalahan kita sa ginawa mong katapatan sa akin. Ang una sanang ipag-uutos ko sa iyo ay magtayo ka ng task force para tukisin ang mag-amang Edgardo Magallanes at Elias Guerrero. Mawalang galang na po, Mr. President. Si Edgardo Magallanes, marami po tayong ebidensya laban sa kanya. Pwede ko siyang hulihin at ibalik sa kulungan. Pero si Elias Guerrero, wala po tayo record na hawak. Sa mata ng batas, hindi siya kriminal. Kriminal? Ano pang gusto mong prueba, Ricardo? Ako nakainkwentro sa Isla Lakdan. Hindi ba? Ano? Siyang nagtangka sa buhay ng presidente natin. Kung hindi mo gusto ang binigay kong posisyon sa'yo, pwede kong bawiin at hindi pauli ang lahat. Kung ito kinakailangan para makuha kong tiwala mo, President William Romero,
gagawin ko. Papatunayan ko sa buong bansa na ikaw ang tunay na kalaban at hindi si Elias. Nako, Jojo, narinig ko na yan ha. Tandaan mo, luma na tong bahay mo. Sobrang daming anay. Nagkalat ang mga anay. Kuya, para na lang dun sa inagsamahan natin doon at saka para sa alaala ni tatay. Sana payagan mo kaming tumira pansamantala kasama mga bata. Ako nang bahala sa mga gastusin namin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sige. Para kay tatay. Papayag na akong tumira kayo dito. Ano? Salamat, kuya. Tatanawin ko, napakalaking utang na loob ito. Pero hindi ibig sabihin nun ayos na tayo ha. Busit pa rin ako sa'yo. Tsaka hindi ako sigurado mapapakisamaan kita. Lalo na yung dalawang bitbit mong ampon mo. Ako pa rin naman susunod dito. Bahay ko to. Nakikitira ka lang dito. Walang pakialamanan ha. Tandaan mo yan, Alma. Doon, yung pinakamaliit na kwarto doon, doon kayo makamalagi. Tsaka kung pwede sana lilisin nyo rin pati kwarto ko. Para may silbi naman kayo. Ha? Sige na, tayo na tayo sa taas.